nga ba gagawing produktibo ang mga estudyante ang kanilang SEM break? Ano ang mga maaari nilang pagkakitaan upang kahit walang allowance ay may pera silang nahahawakan? Yan ang ating aalamin kasama ang ating resident financial advisor na si Ninang Risa. Pero bago yan, panoorin po muna natin ito. Karamihan sa mga estudyante ay kumukuha ng pera sa kanilang mga magulang. Kaya naman, kasabay ng pagdating ng bakasyon ay pagtigil na rin ng pagtanggap sa allowance. Ngayong SEM break na ng mga estudyante, ating alamin ano-ano nga ba ang maaari nilang mapagkakitaan. Papaano sila magkakaroon ng pera nang hindi humihingi ng allowance sa kanilang mga magulang. Ang mga kasagutan diyan ang ating tutunghayan kasama ang ating resident financial advisor na si Ninang Risa. Dito lang yan sa Ikonsulta Mo. Ayan, kasama natin this morning ating financial advisor. Good morning, Ninang! Good morning, Ngayong Rina. SEM break, walang mga sweldo or mga allowances ang ating mga estudyante. So, paano po kaya sila magkakaroon ng small na negosyo o pagkakakitaan nila? Marami tayong pwedeng gawin para kumita ngayong summer. Sa lahat ng mga estudyante, sana wag na tayong humingi ng allowance sa mga magulang natin. At ngayon natin i-try na maging independent tayo. So, para tayo maging independent, kailangan kumita tayo ng sarili natin. Maghanap tayo ng mga pagkakakitaan. Ano po ba yung swak na negosyo para sa mga estudyante? Kasi syempre, konti lang yung time nila pag SEM break, di ba? Ano yung pwede nilang itayong business na madaling pagkakitaan? Ang isang magandang business o yung pagkakakitaan, pwede tayong yung mga events, yung mag-host ng mga events, or yung kayo ang parang events planner, coordinator, yung mga ganyan. Pwede rin naman tayo yung mga arts and crafts, yung paggagawa ng jewelry, paggagawa ng mga iba pang mga accessories sa katawan. Then, pwede rin naman tayo kung mag-apply tayo dun sa mga fast food chain, mga Jollibee, wag nating ikakahiya ang mga ganong trabaho. O yung mga iba pang fast food chains. Madali yan nag-accept sila ng mga estudyante pag summer. Pero ang gusto kong sabihin sa inyong lahat sa mga estudyante, gamitin natin tong summer na kapaki-pakinabang. Ang ibig sabihin, hindi lang yung ang hagad natin ay kumita kaagad, no? Ang pagkita kasi ay hindi lang naman yung ngayon, kumita ka ng pera, tapos na. Gamitin natin to para maghanda tayo, mag-aral tayo nung mga kakayahan. Kunyari, mahilig tayo sa mga pagsusulat. So, pumasok tayo dun sa mga workshop, training ng pagsusulat kasi yon maganda ring pagkakitaan. At the same time sa bahay, pwede kang gumawa ng mga articles or pwede kang maghanap ng mga sa internet nung mga naghahanap ng mga magsusulat para doon sa mga web page nila, site. Yan yung mga ibang mga... Saka it's a good venue also because the SEM break is a time for mga bazaars, diba? So pwede silang sumali dyan, diba? Ano naman po yung magiging tips natin sa mga estudyante? Kunwari, nakakuha sila ng konting sweldo. Ano yung magandang tips na pwede nyong maibigay sa kanila dun sa nakukuha nilang sweldo? Kung ano man yung ating makinita, alalahanin nating lahat na bawat piso ay mahalaga. So, importante na pag nagsisimula tayo, iipunin natin yung mga kinita natin at para sa susunod, magagamit natin itong pangkapital o pangpuhunan. At saka na-mention mo yung mga bazaar, Rina. Yung mga bazaar, importante na pumunta tayo doon para makita natin ano ba yung mga mabenta, ano ba yung mga binibili ng mga tao. Para kang nagba-market research. Like for example, this coming Friday to Sunday, pwede tayong pumunta dun sa Habing Pilipino. Nandun po sa Glorieta Center, yung mga weave na nanggagaling sa iba't ibang fabric na indigenous na nanggagaling sa iba't ibang regions dito sa Pilipinas, yung mga galing sa Ilocos, mga Inabel, yung galing sa Mindanao at sa marami pa pong ibang dito sa Kapuluan sa Pilipinas. So, itangkilikin din natin doon sa mga nagninegosyo. Alalahanin din natin na tayo po ay Pilipino, so i-promote din natin yung mga produktong Pilipino at kung maaari, yun po ang ating gawing mga negosyo at hindi lang pagpo-promote ng produktong Pilipino, kundi para rin ba
yung pong matulungan natin, yung ating mga kababayan na mahihirap na nandun sa mga probinsya, yung mga weavers natin, yung mga nagagawa ng mga banig, Opo. mga iba pang produktong Pilipino. Yan. Aside sa pag-promote ng mga Filipino products, ano-ano pa po yung mga virtues na matututunan ng ating mga estudyante kapag sila ay merong pinagkakakitaan tuwing SEM break? Ang unang-una, kailangan nating matuto talaga magtipid. Mm. We should learn the culture of savings, no, sa ating mga kabataan. Number 2, kailangan matyaga tayo at meron tayong mata para dun sa mga negosyo na yung kikita at hindi lang kikita, kailangan yung nag-i-enjoy tayo. Tapos, paano naman po natin ma-encourage sa mga estudyante natin para maging independent sila na hindi na humihingi ng allowance kahit SEM break? Alam mo, masarap talaga na maging independent tayo. Pag independent tayo, para tayong nabuboost yung moral natin at nagagawa natin kung ano yung mga gusto natin. So, for example, yung mga estudyante, ang payo ko, mangarap kayo. For example, gusto nyo bang mag-travel? Gusto nyo bang Totoo. matikman Pag-ipunan. yung mga masasarap na pagkain sa mga iba't ibang restaurant na masasarap? So, tingnan natin. Mayamang boyfriend. Pwede yan. Pero hindi lahat ng boyfriend. In short, hanapin si Attorney Reg. Hindi, kahit mayaman, pwede kuripot, hindi ko bibigay sa'yo. So, ang importante, may sarili tayong pera para gastusin natin dun sa mga pangangailangan natin at dun sa mga gusto natin. So, para magawa natin yon, kailangan nating pagsikapan kung ano man yung gusto natin, kailangan kumita tayo para yung mga luho o kahit na hindi luho yung mga lifestyle ay magawa natin. Ninang, may tanong ako, no? Sabi nyo kasi okay na pumasok sa negosyo during SEM break. Paano kung yung bata na naka-SEM break, walang kapital para pumasok sa isang negosyo dahil nga allowance yung binibigay sa kanya nung may pasok. So, naubos niya na yun, di ba? So, saan siya pwedeng kumuha ng mga pwedeng pangkapital? Kung wala tayong pangkapital, ang kailangan natin dyan, diskarte. Okay. Okay, diskarte, paano gagawin yon? Magbenta ng mga damit mo na luma, ganyan, garage sale, Garage. pwede yun. Tsaka yung mga, yung sinasabi ko kanina, yung events hosting, may kakilala ka lang, pwede ba, wala kang masyadong kapital doon. Magbibihis ka lang ng mga damit mo, basta marunong ka Magsasalita ka magsalita. lang. Pwede yon. Kung may talent ka, di ba, pwede mong gawin yan as your business. Kung magaling ka kumanta, pwede kang magturo. Oo, pwede. Yan. Pwede rin sila sumali sa iba't ibang mag-tutor. competition, di ba? Kasi malaki din ang mga prizes doon kung may talent. Yung sarili mo lang muna yung puhunan mo. Oo, marami tayong pwedeng Options. gawin na negosyo o yung pagkakitaan na hindi natin kailangan ng kapital. Ang aalamin natin, ano yung mga talento natin, ano yung mga kakayahan natin. O, may alam doon ka ba tayo mga mag-focus. events na pwede ako mag-host, Nina? Oo nga. Pag-uusapan natin yan mga Ayan, maraming salamat po sa inyo, Ninang Risa. Marami na naman po tayong natutunan tungkol sa pagiging madiskarte ng mga ating estudyante, lalo na ngayong SEM.